Pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, regarding naman sa tatlong mga bagay na ginagamit ng mga witch na instrumento para maghirap ka habang buhay, no? At ang tatalakayin natin dito na mga bagay ay mga common na bagay, ibig sabihin, ginagamit natin sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, kasama natin sa bahay, as in, kailangan natin sa buhay natin, no? Kaya ito ang ginagamit nila para hindi halata, 'di ba? Sino bang mag-aakala na ang mga bagay na ito ay pwede palang maging dahilan para maghirap ka habang buhay? Ang mga bagay na ito ay pwede palang magdala ng sumpa sa buhay mo, no? Kasi alam natin itong mga witch na ito, no? Very strategic sila. Basta lang maisagawa nila yung maitim na balak nila doon sa tao, gumagamit sila ng mga banayad na mga strategy para hindi halata. Para hindi nyo paghinalaan na yung items na yun ang dahilan kung bakit nag-cause ng misfortune sa buhay ninyo, no? Kaya ito ang ginagamit nila. Kasi ang sinasabi nga nila, ang lahat daw ng mga physical na bagay ay maaaring magdala ng spiritual na enerhiya sa buhay ng isang tao, no? Dahil tulad din ng sinasabi nila, ang physical na mundo at ang spiritual na mundo ay hindi daw siya magkahiwalay. Kung hindi, sila ay nagsasapawan. At ang mga physical na bagay sa mundong ito ang nagiging tulay sa pagitan nila, no? Kaya dapat magkaroon tayo ng discernment regarding sa mga spiritual na bagay para hindi tayo malinlang, para hindi tayo mapahamak ng mga kaaway natin, no? Hindi tayo mapahamak ng mga witch at wizard na ito. Kailangan nating humingi, kailangan nating mag-pray ng discernment kay God para i-reveal niya sa atin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng bad luck, nakakaranas tayo ng misfortune, no? Kasi tulad ng nakasaad sa Bible, sinasabi niya dito sa Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known." Ibig sabihin, sinasabihan nga tayo ni God dito kung tayo hindi natin nauunawaan kung ano yung mga spiritual na pangyayari sa buhay natin. Ang sabi niya, tumawag daw tayo sa Kanya through prayer, di ba? Ang gusto ni God, mag-pray tayo at sasagutin daw niya tayo at i-reveal daw niya sa atin yung mga dakilang mga bagay or yung mga nakatago na mga bagay na hindi natin alam, di ba? Kasi kung tayo mag-rely lang sa sariling understanding natin, hindi talaga natin maunawaan kung ano ang mga nangyayari sa atin spiritually, di ba? Kasi nakasaad din yan sa Bible, sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. "Trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path." Di ba? Kailangan natin magtiwala kay God, di ba? Magtiwala ng lubos. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating pangunawa kasi hindi nga sapat ang sarili nating pangunawa. Kung aasahan natin yung sariling pangunawa natin, hindi kayang unawain ng sariling pangunawa natin yung mga spiritual na pangyayari sa buhay natin. Katulad na lang nitong mga cursed objects na ito na hindi natin alam na ito na pala ang nagiging dahilan kung bakit napapahamak ang buhay natin, no? Kasi itong mga witch na ito, kapag tinarget kanila, hindi na nila kailangan ng complicated rituals, hindi na nila kailangan ng midnight ceremonies, hindi na nila kailangan ng blood sacrifices para gawin nila sa iyo kasi napaka-obvious nun. Kapag ikaw, kinurse kanila directly, napaka-obvious nun, mahahalata mo na kinurse kanila. Kaya ang ginagawa nila, gumagamit sila ng mga bagay na siyang gawin nilang instrumento para i-curse ka, di ba? Kasi nga tulad ng sinabi ko, hindi halata. So, ano nga ba itong mga bagay na ito na ginagamit ng mga witch para tayo ay sumpain, para tayo ay maghirap habang buhay, no? Ay, ang una na bagay na ginagamit nila ay itong walis, di ba? Broom in English, no? Mapawalis tambo man yan, mapawalis tingting man yan, ay pwede nilang gamitin yan para i-curse ka, para maghirap ka habang buhay, no? Ang walis na ito, hindi lang siya nakakalinis ng dumi, hindi lang siya nakakawalis ng dumi. Kung hindi, kung kapag ito ginamit mo na may dalang sumpa, pati yung blessings mo, pati yung opportunities mo, yung mga favor, at saka yung breakthrough mo, mawawalis din ang walis na ito, no? Mawawalis din palabas sa bahay mo. Ganon ang purpose ng witch na ito, no? Paano nga ba ginagawa ng witch ito, no? Ang witch na ito, kung talagang intention nila na i-curse ka, ang walis bago nila ibigay sa iyo, magpi-perform muna sila ng rituals doon sa walis. Ang ginagawa nila, yung walis na yun ay hinahampas nila yung balahibo ng walis habang binibigkas nila yung orasyon na nagpo-program doon sa walis para mawalis yung blessings mo. Para walisin lahat ng magagandang bagay na magtangkang pumasok sa bahay mo o sa buhay mo. So, bago pa makapasok yung blessing sa bahay mo,
nawalis na, napigilan na nitong walis na may curse, no? Ganon ang purpose nila, no? Bago nila ibigay sa iyo yon, ganon ang rituals na gagawin nila. Halimbawa, ikaw ang nabigyan ng walis na ito na may sumpa, tuwang-tuwa ka. Kasi nakalibre ka ng walis. Halimbawa, sa araw ng kasal mo, may nagregalo sa iyo ng walis, tuwang-tuwa ka kasi nakalibre ka na ng walis. Ang hindi mo alam, itong regalo sa iyo ng walis, ito pala magpapahamak sa iyo. Ito pala ang magdi-drain sa finances mo, di ba? Para walang mangyari na maganda sa buhay mo. Hindi ka aasinso kahit kailan, di ba? Ganon ang purpose ng mga witch na ito, no? Kapag ito ay nag-activate sa atin, wala tayong kamalay-malay na bawat gamit natin sa walis na yon, winawalis din pala natin yung blessings natin palabas. Ang ma-experience ninyo, no? Walang magandang mangyayari sa buhay ninyo. Kung kayo man may trabaho, ay sapat lang yung kinikita nyo. Yung hindi kayo makakaipon, walang magiging asenso ang buhay ninyo. Maari pang mas malala pa ang dadanasin ninyo kapag hindi ninyo naagapan, hindi ninyo alam na kayo ay nasumpa na pala sa pamamagitan ng walis na yun, no? Pangalawang bagay naman na ginagamit ng mga witch na instrumento para maghirap ka habang buhay ay yung salamin, or in English, mirror. No? Yung mirror na to, akala natin reflection ng physical body natin. Kapag tumingin tayo sa salamin, ay nakikita natin yung physical na katawan natin, nakikita natin yung mukha natin. Ang hindi natin alam, itong mirror o itong salamin na ito, pwede palang gamitin ng witch ito para i-drain yung finances natin, para gawin nilang spiritual camera, no? Kapag kayo nakatanggap kayo ng salamin na ito na may dalang sumpa, ay parang nag-install na sila ng CCTV camera sa bahay ninyo. As in, kapag ito saan ninyo ilanilagay yung salamin na ito, nakikita ng mga witch na ito, nakikita ng mga dark entities na ito ang mga ginagawa niyo sa bahay niyo, kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay niyo. Kahit saang sulok pa kayo magpunta sa loob ng bahay ninyo, ito ang magiging monitoring spirit, ito ang magmo-monitor sa inyo, no? Para malaman ng witch ang mga nangyayari sa buhay ninyo, no? So, paano nga ba nila ginagawa yung curse sa salamin? Base sa napag-alaman ko, ang ginagawa pala nila, no? Bago nila yan ibigay sa tao, bago nila iregalo sa tao, pinadala nila sa evil altar, no? Pinapatayo nila yung salamin ng pabaliktad, kumbaga, yung mirror mismo, nasa baba yung stand niya, nasa taas, no? Tapos, magpiperform sila ng rituals, magkakast sila ng spells, magsusunog sila ng specific herbs, at hinahayaan nila na yung usok ng herbs na sinusunog nila ay babalot doon sa salamin, no? Tapos, nagtatawag sila ng monitoring spirit at saka spirit of thief para lahat ng blessings mo ay mananakaw sa iyo, di ba? Lahat ng blessings mo mananakaw sa iyo, mawawala sa iyo yung lahat ng blessings mo kapag itong salamin na ito na may curse ay napasayo, di ba? So ang mangyayari, bawat salamin mo, hindi mo alam, akala mo nananalamin ka kasi gusto mo makita yung itsura mo, kung anong itsura mo, hindi mo alam, para nakikipag-eye contact ka na pala doon sa mga evil entities, di ba? Pinag-aaralan ka na nila kung ano yung mga kakayahan mo, kung anong kahinaan mo. Alam na nila kung anong mga strategy mo, kung anong mga pinagkakaabalahan mo sa buhay, gawa ng salamin na yun. Kasi nga, na-monitor ka nila dahil sa salamin na yun. Kumbaga, kung mayroon ka mang mga inuumpisahan na hakbang, halimbawa para sa pagkabuhayan mo man yan, kaya ka nasa sabotahe kasi alam nila kung ano yung mga strategy mo, kung ano yung mga hakbang na ginagawa mo, di ba? Ganun ang mangyayari sa iyo, no? So, walang mangyayari sa buhay mo kasi bago ka pa man nakagawa ng aksyon na sabotahe ka na, kasi nga alam nila kung ano ang ginagawa mo, alam nila kung ano yung mga hakbang na ginagawa mo sa buhay mo, no? Kaya nga tayo pinaalalahanan, di ba, sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 26, and you shall not bring an abominable thing into your house and become devoted to destruction like it. You shall utterly detest and abhor it, for it is devoted to destruction. Nakalagay nga dito na huwag tayong magpasok or magdala ng mga kasuklam-suklam na bagay sa loob ng tahanan natin na maging dahilan para sa pagkawasak or pagkasira natin. Dapat daw ay kamuhian or kapuutan natin itong mga ganitong bagay. Kasi ito daw ay nakalaan para sa pagkawasak natin. Tsaka yung mga sikanhan ng mga salamin ay iwasan natin na bumili kasi hindi natin alam kung ano ang history ng salamin na yan. Baka mamaya na curse yan. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng salamin ay may dalang sumpa.
ang pinag-uusapan natin dito, yung mga naisumpa na salamin, no? Hindi lahat, no? Yung may dalang sumpa lang na talagang sinadya ng mga witch na gawin yun para ipahamak ka. Yun ang pinag-uusapan natin dito, no? Hindi siya general, no? Pati yung sa walis, hindi rin siya general. Yung mga may dalang sumpa lang, no? Pangatlong bagay na ginagamit na instrumento ng mga witch para maghirap ka habang buhay ay yung cursed jewelry or yung mga alahas na may sumpa, no? Lalo na kapag ito ay iniregalo sa iyo, di ba? Halimbawa, may witch na galit sa iyo, binigyan ka ng alahas na regalo, hindi mo alam na nag-perform pala siya ng rituals doon sa alahas na yun para ikaw ay sumpain, para ikaw ay maghirap habang buhay, no? So, ikaw naman, tuwang-tuwa ka kasi syempre ang alahas mahal. Kahit pa alam mo na may dalang sumpa yun, mahirap pakawalan kasi nga mahal, di ba? Para sa iyo, valuable yung gamit na yun. Kaya ngayon, mahihirapan ka na pakawalan yun or i-dispose yun kasi nga mamahalin. Or di kaya, yung alahas na yun, pamana sa iyo ng mga ancestors mo. Kung ang hindi mo alam, di ba, ang mahirap sa pamana na to, kasi baka mamaya, yung lola mo or yung lolo mo, ay nag-engage pala sila dito sa pag-aaral ng witchcraft noong sila ay nabubuhay pa. So, ang alahas nila nagtataglay ng energy nila, no? Nagtataglay siya ng covenant at saka agreements nila doon sa kingdom of darkness, no? Kung ano man yung kasunduan nila doon sa kingdom ni Satan, ay mamamana mo yun, di ba? Yung bondage ng lola mo, yung mga limitations niya, kung ano man yung mga napagkasunduan nila sa kingdom of darkness, ay yun ang mamamana mo rin, mapunta sa yun. Wala kang kamalay-malay na sa pamamagitan ng araw-araw na pagsusuot mo ng alas na yun, napahamak ka na pala, di ba? Nag-cause na pala ng bad luck sa'yo, nag-cause ng misfortune sa'yo. Hindi mo alam na namana mo na pala yung generational curses ng buong pamilya mo, di ba? Ng buong angkan nyo. Kaya dapat talaga mag-aral tayo na itong mga spiritual na bagay para hindi tayo mapahamak, hindi tayo malinlang ng kaaway, no? Dapat magkaroon tayo ng kaalaman kasi tulad na nakasaad sa Bible, tayo na mga tao, tayo na mga anak ng Diyos, napapahamak tayo dahil sa kakulangan natin sa kaalaman, dahil hindi tayo interesado na mag-aral ng mga spiritual na bagay. Akala natin hindi mahalaga. Mahalaga na mapag-aralan natin yung mga spiritual na bagay dahil katulad sa atin ng mga believers ay nasa spiritual warfare tayo, nasa war talaga tayo, no? Kahit sa ayaw man natin o sa gusto, nasa war tayo, di ba? Kaya dapat ito ay alam natin. So, ano-ano nga ba ang mga signs na tayo ay nagtatago pala ng mga cursed objects or nagtataglay pala nitong mga isinumpa ng mga bagay sa bahay natin, no? So, number 1 na sign dyan, di pangkaraniwan na patterns ng kahirapan, no? Halimbawa, ikaw, nagtatrabaho ka naman, may kinikita ka naman, pero hindi sumasapat yung kinikita mo, kapos-kapos, as in talaga, baon-baon ka sa utang, di ba? Kaliwat kanan yung utang mo, hindi ka nakakaipon, kahit na ikaw matalino ka naman, madiskarte ka, pero hindi ka nakakaipon. Diba, nagbabudget ka naman ng tama, madiskarte ka, matalino ka, pero ang nangyayari sa'yo, hindi ka makaipon kasi nga under curse ka, no? At saka, kahit nang anong galing mo sa trabaho, di ba, magaling ka man, di ba, masipag ka sa trabaho, ay hindi ka nakakakuha ng promosyon dahil doon sa curse sa buhay mo, di ba? At saka, sa pamilya mo, di kayo magkaroon ng maayos na communication ng pamilya mo, kung hindi man kayo mag-away ng mag-away, yung mga anak mo magre-rebelde sa iyo, yung pamilya ninyo ay hindi magkakasundo. Ganun ang mangyayari kapag may mga cursed object tayo sa bahay natin, no? At saka, pangalawa naman na sign na nagpapatunay na ikaw ay nagtataglay ng mga cursed object sa bahay mo. Kapag paulit-ulit kang nananaginip ng mga bagay, yung mga bagay na may dalang sumpa sa bahay mo, no? Kasi maaaring yung Holy Spirit na nakatira sa iyo ay inaalarma ka para tanggalin mo ang mga bagay na yun, para i-dispose mo, no? Kapag ganito ang nangyayari sa iyo, na paulit-ulit kang inaalarma ng Holy Spirit ni God para tanggalin or i-dispose mo na ang mga bagay na to, ay dapat sumunod ka, di ba? Huwag ka nang mag-aatubili, huwag ka nang magdadalawang isip na gawin yun. Kung hindi, sumunod ka kasi para yan sa kapakanan mo, di ba? Pangatlo naman, na sign na ikaw ay nagtatago ng mga cursed object sa bahay mo or nagtataglay ng cursed object sa bahay mo. Kapag na-experience ninyo itong family patterns of poverty, no? Ibig sabihin, kayo na buong angkan ninyo ay talagang mahirap kayo, talagang walang asinsado sa inyo, no?
Pare-parehas ang takbo ng buhay ninyo, as in puro gipit, wala man lang nakakaangat, di ba? Ibig sabihin, namana ninyo yung generational curses na mula pa sa mga ninuno ninyo, no? Kaya kayo ang nagbabayad, kayo ang nahihirapan, kayo ang sinisingil nitong mga dark entities na to. Doon sa covenant at agreement na ginawa ng mga ancestors ninyo, kayo yung pinagbabayad, kayo yung pinapahirapan, no? At saka, pang-apat naman, na sign na no, ikaw ay nagtataglay ng mga curse object sa bahay ninyo. Kapag nahirapan ka, na i-let go yung mga bagay na yun, kahit na sinabihan ka na curse yung items na yan, yan ang dahilan kung bakit hindi ka umaasinso, kung bakit naghihirap ka, tas ayaw mong pakawalan. Kasi yan nga ay inheritance mo doon sa mga ancestors mo na wala na. Yung attachment na yan ay hindi yan matatawag na pagmamahal kung hindi yan ay spiritual bond. Kaya dapat ay maging discerning tayo, no? At saka pang-5 naman na sign na patunay na ikaw ay nagtataglay ng curse objects dyan sa bahay mo kapag bigla na lang nag-iba ang takbo ng buhay mo. Halimbawa, dati naman blessed ka, maganda naman ang takbo ng buhay mo financially, pero bigla ka na lang nagkaroon ng misfortune. Halimbawa, lagi na lang may nagkakasakit sa pamilya ninyo, kaya kapos na kapos kayo, tapos yung nawawalan kayo bigla ng trabaho, puro na lang misfortune ang nangyayari sa buhay ninyo, puro bad luck, ay magtaka na kayo, pagdudahan nyo na kung bakit, ano ang dahilan, kung bakit na-experience ninyo yung ganung pangyayari. Obserbahan ninyo kung ano nga ba ang naging dahilan, kung bakit na-experience ninyo yung mga ganung pangyayari. Halimbawa, pagkatanggap mo doon sa regalo na walis na yon, nag-iba ang takbo ng buhay mo, ay dapat pagdudahan mo na, dapat magduda ka na, di ba? Dapat ay gumawa ka na ng hakbang para hindi na lumala pa yung misfortune na nararanasan mo. Or halimbawa, pagkasuot mo ng alahas na namana mo doon sa ancestors mo, nag-iba yung takbo ng buhay mo, nagkaroon ka ng misfortune, nagkaroon ka ng bad luck, ay pakawalan mo na, di ba? Umaksyon ka na kaagad para hindi na lumala yung curse sa buhay mo. Ganun dapat ang gagawin natin, no? So ngayon, kung tayo man nakaka-experience ng mga ganitong bagay, ang dapat nating gawin, mag-pray tayo ng discernment kay God, para i-reveal niya sa atin kung ano ang punot dulo, kung ano ang dahilan, kung bakit tayo ay nakakaranas ng misfortune sa buhay natin, no? At saka, pangalawa naman ay hilingin natin sa Holy Spirit na i-reveal niya sa atin kung nasaan yung curse objects na yun, no? Kasi yan ay i-reveal at i-reveal ng Holy Spirit sa inyo, no? At saka, pangatlo naman, kapag kinonfirm na ng Holy Spirit yung curse object sa loob ng bahay mo, ay huwag kang mag-hysterical, huwag kang mag-sentimental. Kung hindi, gumawa ka ng aksyon. Ang gawin mo, sirain mo ang curse object na yan, or di kaya sunugin mo, no? Huwag mong itapon ng gano'n na lang ng buo kasi baka mamaya mapulot ng iba yan. Huwag mo ring ipamigay sa iba, huwag mong i-donate kasi kapag ginawa mo yon parang tinransfer mo sa iba yung curse na ginawa para sa iyo, no? Huwag mong gagawin yan kasi mapapahamak yung ibang tao kapag ginawa mo yan. Kaya ang dapat mong gawin doon sa curse objects na yon, sirain mo or di kaya sunugin mo para hindi na mapunta sa iba, hindi matransfer sa iba yung curse, no? Pwede mo siyang ibaon kasi kapag itapon mo sa basurahan, baka mamaya mapulot ng iba, mahawakan ng iba. Kung may mapaglibingan ka doon sa items na yun, ay ililibing mo siya, no? Para walang makakita talaga. Para makasigurado ka na walang makakita. Kasi para hindi na mapahamak yung buhay ng ibang tao dahil doon sa curse objects na yun, no? So, sana talaga guys, no, bawat isa sa atin, mainganyo tayong mag-aral pa ng mga spiritual na bagay. Kasi tulad ng sinabi ko, hindi mo pwedeng baliwalain itong mga ganitong pangyayari kasi tulad ng sinabi ko, ang witchcraft ay totoo. Ang mga witches na to ay totoo sila. At ang witchcraft nila, gumagana yung witchcraft nila, lalo na kung ikaw ay wala kang protection mula kay God, di ba? Kung ikaw hindi ka protektado ni God kasi hindi ka naman madasalin, wala kang personal communication kay God, wala kang commitment kay God, ay hindi ka protected, ay mabilis lang ang talab ng witchcraft na ito sa iyo, 'di ba? Kaya dapat ay maging maalam tayo, maging discerning tayo kung ano ang dapat nating gawin, no? Yun na naman yung aking mai-share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.